GMA News, Lacson backs removal of Marcoleta's remarks on kalayaan from Senate record. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo niyan, I beg to disagree, Mr. Senator. Wag dapat tanggalin, ipatanggal. Sabi nga po ni Atty. Palsis, mga kababayan, dapat itong si Marcoleta i-declare na persona non grata ng mga taga Kalayaan Island. May mga residente doon at may mayor nga po. Si J. Tariela, Commodore Tariela. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Pero sabi nga natin, hindi ako sang-ayon na tanggalin yung mga pinagsasabi niya. Dapat maging parte siya ng history para hindi makalimutan ng mga tao yung mga traitor ng bayan. Hindi ako sang-ayon dito sa sinabi ni Ping. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi dito, mga kababayan, sa balita ng GMA News, Lacson backs removal of Marcoleta's remarks on kalayaan from Senate record. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo niyan, I beg to disagree, Mr. Senator. Wag dapat tanggalin, ipatanggal ang naging mga pahayag po ni Senator Marcoleta para po maging constant reminder sa ating mga kababayan na ang isang senador na tulad ni Marcoleta ay lantarang ipinagkakanulo ang ating bansa para pag ni-research ng ating mga susunod na mga henerasyon, alam nila na once upon a time, a certain Senator Marcoleta ay tahasang ipinagkanulo ang ating bansa sa mga Chino. At bababa siya in history na isang makabagong makapili. Kaya hindi ako sang-ayon, Mr. Senator, sa inyong posisyon ngayon. Yan, mga kababayan, sabi dito sa GMA News Online. Senator Ping Lacson on Sunday expressed willingness to have the remarks of Senator Rodante Marcoleta, who allegedly suggested that it may be easier to let go of the Kalayaan group of islands amid tensions with China, removed from the Senate record. Sabi nga po ni Atty. Palsis, mga kababayan, dapat itong si Marcoleta i-declare na persona non grata ng mga taga Kalayaan Island. May mga residente doon at may mayor nga po. Si J. Tariela, Commodore Tariela, nag-offer pa kay Marcoleta. Imbitado ka anya, welcome ka, bisitahin mo anya. Magsama tayo papunta doon sa Kalayaan Island para makita mo mismo at siguro para mapag-isip-isip kung tama ba ang mga pinagsasabi ni Marcoleta. Una nang sinabi po ni Ping Lacson, giving up anya Kalayaan Island group is no different from giving up Luzon Island or the entire country. Yan o. Tinuligsa ni Senator Ping Lacson ang mungkahing isuko ang Kalayaan Island group dahil anya katumbas nito ang pagsuko na ng Luzon o maging ng buong bansa. Kasunod ito ng naunang pahayag ni Marcoleta sa pagdinig ng Commission on Appointments na isuko ang KIG dahil umano hindi na ito sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sabi po ni Ping Lacson, and international law first discovery in possession of land that belongs to no one under the legal principle of res nullius or terra nullius is a recognized mode anya of sovereign ownership. Even non-lawyers anya were taught this in school. Alam niya ng kahit hindi nag-aral ng batas, ang nakakalungkot, yung abogado na, senador pa, hindi yata alam. Si Ping Lacson, hindi man abogado, general, alam ni Ping Lacson, mas marunong pa kay Zagi. Si Chis Escudero nga, yung forthwith, hindi alam yung meaning, mas alam pa ni One Ball University graduate.
Iskol Bukol, Itbulaga host, Senate President Tito Soto. Yan ang nakakakalungkot mga kababayan ngayon. Yung mga inaasahan natin marurunong kasi abogado, matalino, nagkakalat po. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Pero sabi natin, hindi ako sang-ayon na tanggalin yung mga pinagsasabi niya. Dapat maging parte siya ng history para hindi makalimutan ng mga tao yung mga traitor ng bayan. Hindi ako sangayon dito sa sinabi ni Ping Lacson. I agree. Nasa minutes yan ng Commission on Appointments. Pangit yun. Sabi ni Ping Lacson. But Lacson was quick to clarify that the matter is still up for discussion by the entire Commission. Hindi pwedeng magdesisyon dyan ang hindi majority ng Commission. Commission on Appointments. Sabi po ni Lacson sa interview. Lacson said Marcoleta's statements could be construed as a softening of the Philippines' pushback against China's territorial claims in the West Philippine Sea. Definitely, kasi nanggaling sa senador mismo at nandun sa record, medyo ma-weaken ang posisyon natin dahil nasa record. Kaya gusto niyang ipatanggal kasi ulit-ulit na mababasa, gusto na lang nakalimutan. Payag kami, basta tanggalin ninyo yan i-ethics committee ninyo. Itong si Marcoleta, tanggalin din sa pagka-senador at declare persona non grata tulad ng suggestion ni Atty. Falsis ng mga taga-Kalayaan Group of Island. Ayan sabi ni Atty. Falsis, Jesus Falsis urges Kalayaan to declare Marcoleta's persona non grata if he insists on giving up the islands. Sabi ng mga nag-react dito, si Alfredo Villaflor, okay lang wag tanggalin sa record kung tatanggalin ang nagsalita. Sabi ni Ricardo Manaysay, why remove? What is the point? Leave it there. Record yan na pwedeng balikan ng mga susunod na henerasyon para hindi pamarisan at makita kulay ng nagdaang pamunuan. Tama. Sabi ni Quintin Arsiaga, lalabas kasi sa susunod na henerasyon, totoo yung sinasabi ni Marcoleta. May punto din. Sabi ni Tio Biong, yung si Senator Marcoleta, napakaduwag sa isip. Hindi ito gira, ito isang labanan sa paninindigan. Ikaw ba'y totoong Pilipino? Di lamang sa salita, kundi anong paninindigan bilang senador? At ano ang magawa sa iyong ito, sa isyong ito, bilang mambabatas? Sabi ni Solomon sa Lalugan, bugbog na bugbog si Senator Marcoleta sa isyu ng KIG. Kahit saan nasukmed, tinitira na siya. Siyempre, sabi ni Hank Fonte, anong nangyari sa kaso niya sa COMELEC and Election Department? May suggestion nga, mga kababayan, na para matanggal si Marcoleta, hindi umubra sa ethics complaint sa kanyang mga pinagagawa, yung susi na hindi siya nag-file ng tama, hindi siya diniklara, mga kababayan, inamin niya sa isang interview. Di ba, mga kababayan? So, sari-sari yung mga reactions ng mga tao. Bakit kailangan pagtakpan? Sabi ni Ron Rigala, I don't get it, sabi ni Joey. Bakit sa tuwing may hindi magandang sinasabi sa chamber, tatanggalin lang tapos okay na? Dahil ba ayaw mailagay sa history at masira ang institusyon? Grabe naman. Kung doon makikilala ang minsan ay naging pinuno ng bansa, bakit hindi pa nanatiliin? Mas malaga ang huwad na kasaysayan kaysa sa pangalang matagal nang nasisira dahil sa iilan. Para kasing ganoon ang dumalabas, let what was said stay and let the future generation be the judge. Walang accountability. Pwede naman pala kasing burahin lang ng basta, ganoon na lang. Pero yung mahirap na dahil sa pagkakataon ay nakagawa ng mali ay panghabang buhay na sira ang pangalan sa lipunan. May punto po. Ganyan ang tatsulok, ang hustisya ay para lang sa mayaman. Sabi ni Ivan Tan, China ang nagpupundo kay Marcoleta nung eleksyon. Nagpundo. Maraming kontra po sa proposal ni Lacson. Sabi ni Sido Borges, no, wag para malaman ng susunod na henerasyon na may Pilipinong handang ibigay ang pagmamay-ari ng mga Pilipino. Sabi ni Erwin Balientos, just let him bear
the consequence of his pronouncement, sympathy and conviction. Sabi ni Cons Alcantara, kaya itong bansa na to hindi umunlad, kagagawan din na marami sa atin kasi naniniwala pa din silang mga politiko na nabulok na lang sa Senado at Congress, wala pa din nagawa sa bansa kundi kumampi sa mali. Well, si Senator Marcoleta lang ang naniniwala na hindi babaguhin ng Supreme Court judges ang desisyon nila sa impeachment ni BP Sara, and the rest still think that the Supreme Court judge revised the decision. At tama, Senator Marcoleta versus Maney. Debate na lang Senator Marcoleta versus Tariela, Carpio, Lacson, and the rest. Critic niya and prove him wrong to what he said sa hearing sa Senate. So ano tingin ninyo mga kababayan? Pakinggan natin muli yung sinabi ni Marcoleta. Talaga pong pinakita yung pagkahuda. Ay, pakinggan ninyo. Ito siya. Magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. For something that is not even within our EEZ. Matindi po. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, magko-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po sa Bininta na tayo. po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Bininta Philippines? tayo ni Marcoleta. Magkakaroon po ng giyera. Ipakalat ninyo mga kababayan itong video ito para malaman ng buong bayan na we have this kind of senator na gusto nang ipamigay yung ating territory. Kalayaan Island, Group of Island, yung isang municipality na natin mga kababayan gustong ipamigay ni Marcoleta. Tumanang-mana sa kanyang idol na si Digong, buong Pilipinas gawing probinsya na. Kaya tuwang-tuwa yung ambassador ng China. You see, tingnan na ninyo ang pagkakaiba ng kampo ng Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Ito ba, pakinggan natin. There is nothing Si as Marcoleta. West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung Gawa-gawa lang daw there natin. is no West Philippine Sea. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. For something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Kaya nga sabi ko, Yan si Digong. why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Consistent siya sa posisyon ni mismo ni Digong. wala tayong problema. Kayong mga Pilipino nagikinig ngayon, boundary lang tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Boundary ng tubig daw, ayaan na daw. Karami ng dagat natin, ibigay na lang. Sige, Ibigay na lang daw. Si Martin. The Philippines remains steadfast in protecting our Yan ang may rights paninindigan. and entitlements in the West Philippine Sea by upholding international law, particularly the 1982 UNCLOS and the 2016 South China Sea Arbitral Award. We categorically reject attempts to undermine our sovereignty, sovereign rights, minamali nila yan. Ganyan ang paninindigan. Our approach is anchored on legal clarity, diplomatic dialogue, leveraging partnerships, and the peaceful settlement of all disputes. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Hindi katsang-isip, sabi ng Pangulo. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Yan ang leader. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na may papasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga
masalinlain. Di ba? Malinaw po ang may tamang paninindigan. Totoong ipinaglalaban po. Peaceful. Hindi man tayo magkikipaggira. Peaceful settlement, sabi ni Martin Romualdez. Ganon din yung ating Pangulo. Pero sa propaganda po ng mga DDS, sinusubo daw natin sa problema yung ating bansa. Gusto natin makipaggira. Kayo lang ang may sabi niyan. Peaceful settlement of disputes, sabi po ni Martin Romualdez. Pati ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakita na ninyo? Anyway, yun lang po ang ating short video mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.